Experience is very important currency dito sa mundo natin sa aviation. So wala yan sa grades, wala yan sa kung kilalang kilala ba yung school mo, hindi din. Experience pa rin talaga. Oh, may question dito. Sir, bakit preferred ang aeronautical engineer when it comes to flight dispatch? Ay, magandang question yon. Salamat sa question, Engineer Russ. Alright. Bakit preferred ang aeronautical engineer when it comes to flight dispatch? Ito, ano lang, no? Personal take ko lang to, no? By no means na ito yung parang, ito talaga yung parang sagot o yung parang norm. Personally ko lang nasagot ito. Kasi ang aeronautical engineer, ang subjects niyan, diverse din yan. At syempre, technical course yan, more on planning, saka yung course, yung subjects sa college course na ito is more in-depth aviation knowledge, no? Kumpara sa lahat ng mga courses sa aviation. Kaya siguro isa ito sa preference, no? Kapag graduate ka ng aeronautical engineering, kahit pa paano may edge ka naman na. Yun. So, pero personally, hindi automatic, no? Hindi automatic na porket graduate ka ng aeronautical engineer, ano ka na agad. Kumbaga, matic ka na pwede ka sa flight dispatch. So, ano pa rin yun? Dadaan pa rin talaga ng training. If sa pagiging flight dispatch assistant, maganda nga namang ano yun. Very attractive qualification. Very attractive qualification yung pagiging, yung pagtatapos ng aeronautical engineer. Kung ako yung hiring manager, kapag nakita ko, aeronautical engineer, okay ito. Tapos, yun. So, na siya. Pero pagdating naman na sa pagkakaroon ng license. So, level playing field yan, no? Kasi hindi naman na-discuss sa course ng aeronautical engineer yung flight planning, yung fuel calculations, yung route planning, lalo na yung meteorology na talagang forte ng mga flight dispatchers. So yun, no. Yun lang yung masasabi ko doon na yes, aeronautical engineer, magandang course 'yan. It will give you an edge sa sa applications. 'Yun lang aking masasabi diyan sa aeronautical engineer. Right? I may follow-up question siya, no. Sa boards namin, sir, puro heading and course problems, kino-compute nyo din po ba 'yun manually? Okay. Yes. No, manually, pagdating naman na 'yun sa sa dispatch school lang. Pero syempre, pagdating sa actual na meron na tayong mga flight planning systems that will take care of those calculations. Pero very essential skill din 'yon na marunong yung flight dispatcher na mag-manual calculations. Ayan, yung heading and course problems, no? So, dami talagang problema, no? Heading na, course pa. So, ang heading, tama ba? Magnetic heading, tapos magnetic course. Yung magnetic heading is, correct me if I'm wrong na lang, no? Hindi na ako nakakapag-review ulit. Magnetic heading is based on the magnetic north. Then, yung magnetic course naman ay yung correction. Correction of yung correction in consideration sa curvature ng Earth. Saka kung gaano kalayo yung eroplano dun sa magnetic pole. So, ayan, may question dito. May wing pin din po ba yung mga dispatchers? Wing pin, yung ba yung yung nilalagay dito? Wings, no? Yun yata yung sinasabi, no? Yun, yes po. Alright, so pagdating naman sa uniform, okay. So, naman yan? Case-to-case basis. It's dependent sa company na kinabibilangan ninyo. Mayroong mga dispatchers, for example, sa Philippine Airlines na lang, sa PAL, ang uniform namin doon, syempre yung white, tapos yung epaulets. Yan. Tapos, necktie na navy blue. And then, wala kaming wings. Yun.
At syempre yung stripes namin doon ay color silver. So yun yung parang ano namin distinction na hindi kami pilots pero part kami ng flight crew when we are flying with them sa flight. So yun. Pero dito naman sa sample dun sa ano naman sa ibang airline naman. Sa Lao nung unang overseas ko, wala naman kaming epaulets doon. Ano lang, uniform, tapos may logo ng ano, tapos may necktie. Yan. So, yun na yung uniform. Then, dito naman sa Saudi, required kami na yung uniform namin ay may epaulets, tapos meron ding yung wings, yung wing pin. Tapos yung wing pin naman namin, silver naman yon. Ganon din sa bars, no? Pag sa pilots naman, gold yung wings, tapos syempre gold yung kanilang bars. So, yun, depende sa company. At tapos, meron namang iba na wala talagang uniform. Talagang business, business attire lang, business casual. My question si Auntie 8 Jisoo. Okay, nag-route qualification din po ba kayo every renewal ng license? Ayan. Alright, so yung question niya, route qualification. Isa ito sa mga perks, no, ng isang flight dispatcher na makasama sa flight at hindi lang basta sasama sa flight, sila yung talaga sumasakay din sa observer seat ng eroplano. So route qualification yung tawag doon. Not all aviation companies are required to give route qualification sa kanilang mga flight dispatchers. Pero ang mga airlines, mandatory na yung flight dispatchers nila ay magkaroon ng route qualification. So, that it means yung PAL, yung Cebu Pacific, AirAsia, Air Swift, yung Sunlight Airlines. So, lahat ng airlines. Tapos yung mga, yung mga flight dispatchers ng mga non-airlines, which is yung mga nasa flight support companies, like Jetex, Navfix, ano ba tawag doon isa? Flight Access ba? Basta yung mga ganong flight support services. Flight dispatchers sila pero hindi kailangan ng route qualification. So, depende yon, no? Tulad dito, sa amin naman dito, technically, hindi pa nire-require sa amin na magkaroon ng route qualification. Pero nakakasama naman ako. Minsan kasi kapag pupunta ka sa isang destination, no, pwede kang sumama sa flight para yun, syempre makalibre ng flight. Tapos may times na punong-puno na, syempre punong-puno na yung flight, no. So ang kailangan ang seat na lang na available is yung observer seat. So doon ka sasama sa flight na yun. Alright. Okay. So meron pa isang question dito eh. Ay, anong company ko? Ako dito? Ang company ko dito ay Al-Ula Aviation. So, Al-Ula Aviation ang name ng company ko dito sa Saudi. Al-Ula Aviation is the former Saudi Aramco Aviation Department. So, yung aviation department ng Saudi Aramco, dati ay pinikater lang niya yung company flights lang ng Saudi Aramco. But ito nga, nag-venture sila, spin-off. Nag-spin-off sila ng company, which is Al-Ula Aviation, para makatanggap din ng ibang customers bukod sa Saudi Aramco. So, para na kaming, subsidiary ng Saudi Aramco. Yan, Al-Ula Aviation. A-L-O-U-L-A. Ayan, my question. Sir, pwede po ba flying course diretso after SHS? Senior high school yun ang SHS, no? Ayan, oo naman. Kaya pwede. Ang lang naman doon, kumbaga, senior high school ka na, after nun, gusto mo na mag-flying, pwede kung sa pwede. Kasi ang requirement naman, ang minimum requirement, for flying is, for acquiring the student pilot license is, you have to be, at least 16 years old. Tapos, syempre, naka-enroll ka sa flight school. Baka magtaka kayo, bakit ko alam to? Kasi, kwento ko na lang din, before, nag-try tayo maging piloto din. Naka-acquire tayo until private pilot license. Kaso nga lang,
sa kasamang palad hindi na ipagpatuloy dahil financial, kaya naitigil natin 'yon. So hanggang private pilot license lang tayo. So kahit paano meron tayong knowledge about sa flying, sa flight schools. Ayan. So mayroon pang question dito, Sir, may alam ka pong magandang pag-OJT-han around Pampanga? Ayan, Pampanga, marami dyan sa Clark, di ba? AAG, sa Omni, at dalawa lang pala alam ko. Ayan. Sorry yun yung mga unang pumasok sa isip ko no. Sabi ni Justin Antonino, planning rin po kasi ako mag-AMT sa WCC yan. AMT is a very good course, no? Aircraft Maintenance Technology. Syempre, bias ako Syempre, B is Air Transportation talaga number 1. Pero yung BSAT ng PATS, hindi yung sa PhilSCA. Pero after doon, AMT, very good course yan. Kasi after you graduate, may options ka din. Marami kang options for employment, no? Pero when I say maraming options, hindi ko ibig sabihin doon na madali, Baka sabihin nyo, ay sige, mag-AMT na ako kasi madali lang pala. Hindi. Sabi ko lang na maraming options, pero katulad ng ibang mga aviation jobs, opportunities, mahirap pa din makapasok ng aviation career. So, yung binanggit ko na rin yan sa vlogs ko na mahirap talaga sa umpisa, no? Doon yung babasahod, tapos parang yung sinasabi ng iba na sige, mag-AMT ka kasi maraming job opportunities, ganyan. Pero wala ka naman ma-applyan. So, talaga, mahirap kung sa mahirap. Pero passion talagang baon mo dito dapat Saka yung flexibility mo din. So kahit kasi sabihin natin nagtapos ka nga ng AMT o nagtapos ka ng aeronautical engineer, kahit din natapos ka ng mga ng flying, pagpapilot, no, kung hindi ka flexible, ikaw din mahihirapan na kasi hindi yan automatic na pagka-graduate mo ng course mo is kung ano yung gusto mo maging o yung job position na gusto mo, makukuha mo agad. Hindi yun ganun. Never yata na naging ganun. So yun, be flexible, no? Kung ano yung opportunity na meron, kunin lang ng kunin, habang ang importante kasi doon yung magkaroon ka na agad ng experience as much as possible. Experience is very important currency dito sa sa mundo natin sa aviation. So wala yan sa grades, wala yan sa kung kilala ba yung school mo, hindi din. Experience pa rin talaga. Yan, may mga questions pa dito. Ayan, ito C+ Care. Required po ba ang dispatch license sa inyo sa Saudi? Saka ilang years pa ang validity? Yes. Recently lang na nung pumasok ako dito sa Saudi, ang license ko noon ay Philippine license, CAAP license, no. So way back 2016. At syempre kasi though ni-require ng hiring manager na magkaroon ng license, local license, which is yung GACA dito, GACA. Pero technically hindi talaga kailangan. Anyway, so yun, kaya kahit CAAP license pa lang meron ako nun, tinanggap pa din tayo. What I did, nagkaroon ako ng initiative to get license na din. Pero hindi pa GACA yun. Ang ginawa ko, FAA muna naman. Dahil, syempre, matagal ko nang pinaghahandaan yung FAA. At, awa ng Diyos, nagkaroon tayo ng budget for it. Kaya, FAA muna yung kinuha natin. Saka ako nag-convert sa GACA. So, yung validity naman dito, it's up to you. Nasa rin yun nasa payment din. So you can choose to have a validity of 1 year, then pwede ring 3 years, pwede ring 5 years. So parang driver's license lang din dito na you can choose parang 5 years validity or 10 years. Pero dito naman sa sitwasyon ngayon yung mga hiring na nagaganap sa flight dispatch, kailangan na ng GACA license. Kaya as much as I wanted to hire from the Philippines, kasi kulang din kami ng tao talaga dito. Isa sa hard requirement or yung mandatory requirement is to have a GACA license. At syempre, pag nandito na sa Saudi, so hindi pa nila ino-open yung employment for expats outside
Saudi Arabia. Alright, so yun lang po. Kung nagustuhan niyo po itong content ko, please like and share this video to your family and friends. Follow and subscribe na rin po sa akin para sa mga future aviation related contents. Maraming salamat po. Safe flight!